Are you familiar with the word Advent? What is Advent? Sasabihin na namin ba, Seventh-day Adventist. No, it's not that. Advent means coming, pagparito, paglanding, kang anong dating pastor namin, paglanding. Pero ang problema, hindi naman siya naglanding sa hospital na bongga, naglanding sa sabsaban, di ba? So, napaka-simple ni Jesus. So, alam niyo bang natatouch ang puso ko whenever I realize the God of gods, the creator of the universe, pinanganak lang sa mabaltot na sabsaban, yung tubig puno na dali lang po. Doon kasi, yung humble na di ba, si Jesus Christ, kasama lagi din pagiging humble. Take note, hindi niya ginagawang yung para magpapaka-humble, para maging siya, para maging pakita sa tao. Hindi, dahil talagang persona niya ang humbleness, pagiging humble. He humbled himself to promote us. Okay. Yung unang coming, yung unang coming ng Diyos, anak, dito sa lupa, dinedma. I mean, puno ang mga ins. Alam niyo ba yung panahon na pinanganak ang Diyos dito sa lupa? Si Jesus, siyempre, sino pa nga ba, no? Ay merong census na ipinatupad si Caesar, no? Na lahat ng mga tao, magpatala kayo kung saan kayo naisilang o naipanganak. At si Joseph, siyempre sa Bethlehem siya. At during that time, siyempre, tinanggap na niya yung pagiging asawa kay Maria kasi nagpakita yung angel sa kanya. Go, sabi ng anghel, pakasalan mo si Maria because the baby within her womb is the son of the Most High God. Nung una, parang naiilang si Joseph, pero nung nalaman niyang Diyos yung isisilang ni Maria, naging karangalan ngayon sa kanya yon. So, naabutan siya ng census at pumunta nga po sila din sa Bethlehem, kung saan po nagpatala si Joseph. Pero ang maganda po talaga dito, makinig po kayo mabuti, yun ang kalooban talaga ng Panginoon na mangyari. Talagang doon isisilang ang Diyos, anak, sa Belen, sa sabsaban na mabaho sa Bethlehem. Lahat ng mga ins puno na, pero si Jesus doon siya sumilang. Okay? Alam natin ang buhay ng Panginoon, hindi po bongacious, no? Hindi bongga, hindi bonggi. Ang buhay ni Jesus ay simple, payak upang yumaman tayo. 2 Corinthians, ano ba yan? 9:8 o 8:9? You better check that out. Niyo mabuti. You check that in your Bibles. Kung hindi ako nagkakamali, 8:9. 2 Corinthians 8:9. May party po kasi sa kapitbahay namin. It says, it's stated there, He became poor so that we became rich. Diba? So, become rich, rather. Tayo ay mayaman. So, ang kayamanan natin, hindi nakabase doon sa, dahil ako ay masipag, ako ay ganito, ako ay ganyan, may degree ako, no? Ngayon, may degree ako ay ganito, di ba? Na, yes, mayayaman ako. Hindi po ganyan. Si Jesus po ang source ng ating kayamanan. Jesus alone himself is our blessing. Okay? So, itong panahon naman na to, ito ano naman po mangyayari sa kanyang kasi yung rapture po, makinig po mabuti. Yung rapture po kasi, ito ay inireveal lang kay San Pablo. Ibig sabihin, ito ay deal ni Jesus sa kanyang mga believers. Believers ka ba? Believer ka ba? Pag answer ay check, mararapture ka. Hindi ka mararapture dahil gumagawa ka ng mabuti. Hindi ka mararapture dahil nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Biblia, o hindi ka mararapture sa mga yan. Mararapture ka dahil naniwala ka na si Jesus lamang ang iyong tagapagligtas. Wala nang iba. Dapat diin natin yan. Jesus alone saves. Kaya pag naniwala ka doon, mararapture ka. Yung rapture, secret event, exclusively for Christians, for believers. No? Si Jesus maghihintay sa atin din sa langit, nakasuspend, hindi pa bababa, hindi pa tatapak ang paa niya sa kalupaan. Hinihintay niya ang mga born-again Christian believers niya. Then makikita natin siya ng mukhaan. Biglaan lang po yun. Kling! Alam mo, nagkakape ka, malalaglag yung kape mo. Di ba? Malalaglag yung kape mo. Yung damit mo maiiwan, eh.
Tapos maya-maya, cling, kaharap mo ng Panginoon. That's the glory. Ay, alam niyo ba, yan ang pinaka-glorious day. We will see the Lord Jesus Christ for the very first time. Yung nagmahal sa atin ng unconditional love, yung nagbigay ng kanyang buhay sa atin ng walang kapalit, no? Yung nagbigay sa atin ng kanyang pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Makikita natin ng mukhaan at yayakapin niya tayo ng mahigpit na mahigpit. Bawat isa yan, ha? Siya ay, siyempre, Diyos siya. Mayayakap na tayo, maski isang seconds lang, lahat tayo eh. Huwag nating ilagay sa time natin si Jesus. Si Jesus ngayon, Diyos. Diyos siya. Makapangyarihan sa lahat. Okay? May God the Father tayo, may God the Son, God the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. Again, isigaw natin. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. So, ayan ang rapture. It's a secret event. Ibig sabihin, hindi makikita ng mga ibang mga tao na maiiwan dito. Yung mga maiiwan dito, hindi nila makikita yan. Ang makikita lang nila, na wala tayo. Pero tayo, makikita natin si Jesus. Oh Lord, kinikilabutan ako. Then yayakapin ako ng Panginoong Hesukristo. Lord Jesus, thank you. Thank you for dying. Ikaw, may nakahanda ka na bang sasabihin sa Kanya? Ako speechless, Lord. Tititigan ko lang yung mukha, Panginoon. Patingin naman ang sugat mo, Lord. Sasabihin niya, anak, itong sugat ko. Ito yung tagiliran ko. Kapain mo. Para sa iyo yan, mahal kita. O, diba? O, pagkatapos, yan ang rapture. Ito yung sinasabi natin. Kasi marami nako-confuse, yung second coming at saka rapture, hinahalo nila. Parang ginawa nilang mixture. Problemang malaki yan. Sapagkat yung theology mo, mawiwindang. Kaya iba yung nag-aral tayo. No? Kami sa Bible School, inaral namin yan. Ilang Bible School na ang napuntahan ko. Hindi ko po pinagmamalaki yung mga degree ko kasi lahat ng yan, basura lang sa mata ng Diyos. Okay? Ang pinopoint ko lang dito, inaral namin ito, kaya hindi ako nagsasalita dito nang hindi ko nalalaman. Marami nagsasabi, parang ang galing-galing ko. Hindi po ako magaling. Ang magaling ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Dahil doon ko po kinuha bawat sinasalita ko sa inyo. Hindi ako basta nagsasalita nang hindi ko pinag-aralan. Taon ang binilang ko rito. Maski umuulan, bumabagyo, pumapasok kami sa Bible School para talakayan ng bawat ito. Hindi ako, anong kala nyo, so-so lang na binasa ko, tapos out of context ako, hindi pwede. Hindi ganon. Inaral po yan. Ngayon, itong second coming ni Jesus, after 7 years, alam na ba natin, parang sirang plaka na tayo eh. Yung 7 years na yan, lalabas na yung Antikristo. Amen? Itatayo siya bonggang-bongacious na third temple. Sa kalagitnaan na naalakit yung Antikristo ron. Itigil ang mga offering na yan. Ako ang Diyos, sasabihin niya. So, yan na po yung Great Tribulation. Magkakaroon ng sobrang lakas na lindol. Lately, last week, bago mag-New Year, ang daming nagbagsakan na aeroplano. 5 raw pala yung mga bagsakan. 5 pala yung nagbagsakan na aeroplano. No? Ibig sabihin, nagtataka rin ako eh. Hindi ko po alam. Lord, bakit naman po ganun? Ako ba't naman hindi maagad? Ano ba naman yan? Kada bukas mo ng FB mo, may mga, di ba? Pero itong rapture ay hindi nakita ng mga tao. Ito ay secret event. Pero yung second coming ni Jesus, makikita po ng lahat ng tao. Pagka yung kasamaan ni Antikristo lumabas na sa kasagaran, si Jesus Christ po darating na. It's time. Tama na ang Antikristo. Tama na ang false prophet. Tama na si Satan. Come on, let's go, sabi ni Jesus sa atin. Tayo nasa likod niya tayo eh. Tapos darating na tayo dito sa lupa. Kasi i-set na ni Jesus yung millennial kingdom niya. And then after that, yun na. Si Jesus Christ darating dito at pupugnawin niya yung Antichrist, sabi niya. Like that. Tigok ang Antikristo. Tapos itatapon na sila sa Gihina. Yun na po. Sila yung buwan naman doon ng false prophet sa Gihina Hell. Tandaan nyo, ang Gihina Hell, wala pang laman ngayon. Maliban na lang kung gusto nyo mauna. Joke. Hindi kayo mauuna roon. Nakaprophesy na po sa Biblia, ang mauuna roon ay ang Antikristo at ang bulaang propita. Propita? Yun ang aral dati Bisaya. Propita! Ito, tawa kami ng tawa.
propeta, no? So, iyan ang mangyayari. No, very, alam niyo sa second coming, makikita siya ng lahat ng mata. Yan yung sinasabi nila. Kaya yung mga nangangarang ngayon, medyo nako-confuse, medyo nalilito sila. Yung rapture daw at saka yung second coming, same event, sorry to say, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang tagal po naming inaral yan sa Bible School. Aralin nating mabuti. Hindi ko pa mapapaliwanag yung mga notes ko. Andyan, no? Yung ibang notebook ko dyan, ikinalkal ko eh. Oo. Tama naman, nung kinalkal ko, yun pa rin. Hindi nagbago ang nakalagay sa Biblia. Inaral po yan. Hindi po basta-basta. Yung sa Book of Daniel, kasama yan. Kasi pa nag-aaral ka ng Biblia, hindi ka lang sa isang verse. Titingnan mo yung mga hula na pinagsabihan nito sa Old Testament na kinatuparan nito sa New Testament. Ganyan po nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung parang, dito, tapos dito, ay hindi po ganoon. Kailan i-connect mo siya? Ang tawag doon context. Nasa konteksto ka dapat. Okay? Kaya nga sabi ni Pablo, kay Timothy, di ba? Rightly dividing the word of truth. Okay. So, yan lang po gusto ko sabihin. Baka, ayaw kong sabihin, alam nyo, ang dami nagsasabi, sana mag-rapture na. Nabutan na tayo ng 2025, nandito pa rin po tayo. Since 2022, ako ay nag-vlog ng ganito. Hindi pa rin nag-rapture. Pero sabi ko, Lord, kagabi, ba't naman, Lord, di pa nag-rapture? Totoo, sinabi ko po yan. Lord naman. Hindi ko sabing pagod ako, Lord, pero baka sabihin naman nila, ang kulit na namin. Pero sabi naman ni Lord, keep on preaching. Keep on telling them the truth. Magra-rapture. Sa aking, sabi ni Jesus sa akin sa spirit ko, sa aking kalooban. Sa aking dakilang kalooban para sa inyo. Oo nga, Lord. Saludo ko sa iyo, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Okay? Sa atin pong lahat, a blessed 2025. Huwag natin kalilimutan, Jesus is truly in control. Not only now, but forever. God bless.